Isa na siguro sa mga pinakamahirap i-cover sa depensa ay ang 7-footer na itong kaya kang sunugin sa loob hanggang sa 3-point area. Dahil kahit sa ang banda ng court, napakalaking sakit ng ulo ni Towns sa mga kalaban nilang prangkisa. With him averaging 25 points at 14 rebounds para sa kanila, pinapatunayan niya nagkamali sa pag-trade sa kanya ang Minnesota. At bukod sa pagiging isang double-double machine ng kanilang sistema, siya rin ang nagbibigay ng angas at energy sa kanyang mga kasama gamit ang mga halimaw na plays gaya ng inyong makikita. Kaya naman pangatlo ang Knicks sa East na may 18-10 na kartada at naipanalo pa nila ang 8 sa huling 10 games nila. No small thanks sa tambalang Bronson at Towns na isa ngayon sa mga duong dapat abangan sa liga na para bang sikat ang patagal nang nawawalang pyesa ng kanilang sistema. Kaya yan, kasama ang dominanting MVP performances niya ang tampok sa ating storya. Tara't pag-usapan natin si Karl Anthony Towns. Sa mahigit 220 field goals si Towns, 61 doon ang galing sa 3-point area. Ibig sabihin halos 30% na kanyang field goals ay hindi galing sa loob ng pintura. At dyan pa lang ay mabibigyan na tayo ng ideya kung gaano kadelikado ang skill set na taglay niya. 7-footer ba namang may reliable na pulso at tikada? Dahil with volume he is shooting 46% this season beyond the 3-point line. At kung siya naman doon ay mabantayan, meron din siyang drive to the basket na talagang maaasahan. Kaya triple threat talaga si Towns para sa kanila. At hindi ko pa nga nababanggit na para sa kanyang mga kasama, decente rin ang playmaking ability niya. Averaging close to 4 assists per game, hindi na yan masama kung ang role niya sa team ay konsidera. And on transition, isa rin siya sa mga big men na dapat bantayang mabuti ng depensa. Dahil malingat lang ng sandali ang tao niya, asahan mo ng layup o dakdak ang kanyang ililista. At kasama ang batang core ng Knicks na sina Bronson, Bridges, Hart at Anunoby, ibang klaseng chemistry na kagad ang kanilang pinapakita. Specifically kay Bronson na madalas katuman game niya sa opensa. Tingnan nyo na lang sa play na ito. Screening cut para kay Bronson at dahil notorious siya sa drive to the basket niya, dalawang defenders ang nahuli niya, leaving Towns wide open sa 3-point area. At itong consistency ni Kat sa 3 ang isa pang susi sa kanilang pagdodomina. Dahil nga nire-respeto ng depensa ang 3-point shooting niya, napakalawak tuloy ng playground ng kanyang mga kasama sa shaded area. And vice versa, ang kanilang sistema ay design para mas malawak ang magalawan ni Towns sa loob ng pintura. Tingnan nyo na lang sa play na ito. Isang pump fake lang mula sa kanya, drive towards the shaded area, at pansinin nyo na lang kung gaano kaganda ang spacing ng kanyang mga kasama. Kaya naman easy 2 points and 1 muli para sa kanya. At yan ang dahilan bakit mas epektibo ngayon siya sa bago niyang prangkisa. Dahil sa Minnesota, hindi naman niya magagawa yan dahil congested ang ilalim dahil sa presence ni Gobert sa pintura. Taliwas dito sa Knicks na ang kanyang mga kasama ay puro mobile at triple threat sa opensa. Kaya naman fit na fit talaga siya sa kanilang bagong sistema. At ang isa pang aspeto ng kanyang laro na dapat nating pag-usapan ay ang kanyang rebounding, mapa-offensive o defensive man yan. He is averaging a career high 14 rebounds per game this season. At tingnan nyo na lang sa play na ito kung gaano siya kahalimaw sa aspetong yun. 3 defenders na ang bumubulabog sa kanya pero hindi pa rin yun naging problema. Para makuha niya ang rebound at ang putback ay mailis na. At dahil din dyan siya ang pangalawa sa leading rebounders ngayon sa liga. At isa pa, ang kanyang skill sa poste at ball handling ang nagkikreate ng maraming mismatches sa mga sentrong kaharap niya. Kaya naman kapag lahat ng yan ay pinagsama-sama, makikita natin kung bakit pangalawa ngayon ang Knicks sa offensive rating sa buong liga at sila rin ang highest scoring team ngayon sa NBA. At kung meron mang kailangan i-improve si Kat, ayun na yung kanyang depensa. With the Knicks on the bottom 5 sa lowest defensive rating sa season, kailangan mag-step up ni Kat dahil siya ang angkla ng depensa ng New York ngayon. At kung yan ay magawa niya, mas lalaki pa ang tsansa nila sa elimination and perhaps even all the way sa dulo ng post.